wala kang nagawa at dahil wala kang nagawa sa 2 taon, hindi ako naniniwala na may magagawa ka sa susunod na 4. Tuwan-tuwa doon sa sagot niya. Kasi alam nyo, hindi pa kami nag-uusap ni Inday Sara, no? Lately. Pero ako mismo, nagdesisyon na hindi ako attend ng SONA. Ito'y kauna-unang SONA, hindi ko attendan matapos ang 8 taon. Ha? At marami-rami rin akong na-attendan ng SONA dahil nung panahon ni Cory, nagtatrabaho ko dyan sa house, so nakakarating ako sa SONA. Panahon ni FVR, nakakaroon naman tayo ng imbitasyon dahil kasimbahan ko si FVR. Tapos, yung minsan lang, nung Erap Estrada, naimbitahan din tayo. No? Pero ito talagang the past 8 years, mula nung tayo naging membro ng Kongreso, ay nag-a-attend tayo dahil miskin din ako member ng Kongreso, no? Naging member ako ng gabinete at miskin din na member ng gabinete. Pag ikaw dating member ng House, pwede ka pa rin maimbita. At iniimbita talaga yan. Nasa ila kung attend ka. Pero gaya ni BP Sara, bakit pa ako a-attend? Una-una, alam ko naman, ang lahat ng pangako kasulat sa tubig at sa ere. Ang SONA kasi, nung unang SONA niya, nagbigay siya ng blueprint kung ano mga gagawin niyang mga hakbang, no, para makamit yung kanilang mga objectives. So yun, pinakinggan ko. Titignan natin kung meron talagang programa, no, na maidi-deliver ating presidente. Noong unang taon, siyempre, unang taon pa lang yan, pagbigyan natin, baka wala pa masyadong mga nagawa. No? Pero sa 2 taon na pamumuno, kailangan may resulta na. Tignan mo nga ang nangyari sa ating ekonomiya. From the darling economy to the worst underperforming economy in Asia. Kung titignan mo mga survey, pinakamatinding pagkagutom sa ating kasaysayan sa gobyerno ni Marcos Jr. At tignan mo, ang bigas, pinakamahal sa administrasyon ni Marcos Jr. Ang piso, pinakamababa sa kasaysayan ng Pilipinas kay Marcos Jr. Ang daming first sa bagong Pilipinas. At siyempre, kung pupunta ka pa doon, bukod doon sa mga pangako na nakasulat sa tubig, makakarinig ka na naman mga pangako. Di ba? Ano ba yung mga pangako? 1 milyong mga pabahay. Samantalang sa 2 taon, 140,000 lang ang na-deliver. Ako naman kasi, miski nandun ako at narinig ko yung 1 milyon mga pabahay kada 1 taon, palibasa alam ko, bihasa naman ako dyan dahil bata pa ako. Akong sumulat bilang staff member ng Kongreso ng UDHA, yung Urban Land Reform, na lahat ng programa ng gobyerno sa pabahay ay doon nagsimula, no? Alam ko, imposible yung 1 million a year. Pero sabi ko, sige, pwede namang managinip. At tignan natin kung meron nga silang hakbang. At kung pakikinggan mo nun si Secretary Acuzar na talagang gagamitin niya ang pribadong pondo para dito sa mga pabahay, ay baka kayang gawin. Pero ang katotohanan, sa 2 taon, 140,000 lang na pabahay. So at the rate they're going, at 140,000 per every 2 years, wala, magkano lang yun? Wala pang 400,000 houses ang madideliver, pangako, 6 million. So para ka pa makikinig. So anyway, ito ring desisyon ni Sara Duterte na wag mag-attend, yan ang pinaka-epektibo at pinakamagaling na kontrasona. Ang ibig sabihin yan, wala kang nagawa at dahil wala kang nagawa sa 2 taon, hindi ako naniniwala na may magagawa ka sa susunod na 4 na taon. Yan ang mensahe. Kaya nga sabi ko, yan ang best kontrasona. Hindi na ako mag-aaksaya ng panahon na makinig na naman sa mga guni-guni na mga di umano ay nagawa ng administrasyon nito dahil ang alam natin, napakasama, pinakamasama ang buhay ng mga Pilipino sa 2 taon ng Marcos administration. So bakit pa ako makikinig? Bakit pa ako mag-aaksaya ng panahon? At yan din naman ang gagawin ng marami nating mga kababayan. Sa totoo lang naman, ang pinapanood ng taong bayan, yung mga suot ng kababaihan tuwing SONA. Dati, siyempre, lahat tayo excited makinig kung anong plano dahil bagong presidente, no? So, blockbuster yung SONA na yan. Pero tingin ko ngayon, gaya ko na nawala na ng interes sa SONA, maraming din na makikinig rin sa SONA ni Presidente Marcos Jr. Dahil nga, paano hindi ka nakadeliver sa mga pangako mo ng 2 taon, paano ka makakadeliver sa susunod na 4 na taon? At siyempre, yung prospects ng kapayapaan, halos nawala na dahil mukhang desidido na siya na makisapi sa gera ng Amerika laban sa China. O, di ba? Kung ang a-anunsyo niya, baban ko ang pogo, yun, papalakpak ako. Magpapadrug test na ako, na hair test, na matigil na yung usapin kung ako'y drug addict. Ayun, papalakpak ako. Pero, aasahan mo ba yan? Pero paano naman niya ibaba ng pogo? Yung mga opisyalis niya pinakamatataas. Yan ang negosyo. Bakit nga ba si Senator Riza Ontiveros hindi pinatatawag yung mga gabinete ng pamilya nasa negosyo ng pogo? Di ba? Ako pinagbibintangan. Abogado lang naman ako, no? At malinaw na
pilit na sinasabi na ako ang abogado ng Pogo, paano naman mangyayari yun? Hindi naman po pwede ka maging abogado kung walang attorney-client relationship na pinakamatinding pagkakatiwala. Ayaw nga nila ako kunin dahil ako'y kalaban ng gobyerno. No? Ano naman mangyayari sa kanila pag abogado nila ay kalaban ng gobyerno, lalo silang malilintikan. No? So anyway, yan po ang kadahilanan kung bakit ako'y pinupuri ko yung kanyang desisyon na hindi magdumalo. Dahil yan po ang pinakamagandang kontrasona. She said it all without saying anything. Ano ba yung awit na, you say it best when you say nothing at all. Sintonado po, pero yan po yung kanta na napakaganda. And yan po yung talagang mensahe ng hindi pag-attend ni Inday Sara. Now, yung paggamit niya ng designated survivor, sa akin cute yun. Kasi ang katotohanan, miski wala tayong batas na meron talagang nagsasabi na may isang miyembro ng gabinete na hindi attend ng SONA dahil pag inatake ng terorista ang Kongreso, lahat patay, including those in the line of succession. Kasi President, Vice President, Senate President, House Speaker, and Chief Justice. Kung lahat yan nag-a-attend, na wala lahat, sa Amerika may batas sila na talagang isa hindi attend ng State of the Nation address para kung mangyari, siya yung designated survivor. Pero siyempre, kung hindi naman a-attend ang Vice President at meron nangyari, talagang siya naman ang constitutional successor. So wag kayong corny. Yung mga kung ano-anong sinasabi na, naku, napakasama niyang projection na yan, na baka may mangyari sa SONA. Sa Amerika nga, batas yan eh. Dahil, kita mo nangyari ngayon kay President Trump. Asahan mo ba yan? You have to be prepared for anything and everything. Pero sa akin, dahil si Inday Sara naman ang pinakabata sa lahat ng mga naging vice-presidente sa ating kasaysayan, talaga nakikibagay lang siya sa kanyang henerasyon. At naintindihan ng taong bayan kung ano ibig sabihin ng designated survivor. Ang nagtataka ako, yung mga bata, mga kongresista, sila pa yung napakadaming sinasabi. No? Karapatan po ni VP Sara kung ayaw niyang umattend. Karapatan niya kung sasabihin niyang ina-appoint ko ang sarili ko as designated survivor dahil in the absence of batas, yun naman talaga mangyayari. Kung di siya attend at may nangyari, siya lang nabuhay, siya talaga ang successor. So tanggapin natin na talagang ang line of succession sa ating saligang batas, pag nangyari sa presidente, ang vice-presidente magte-take over. Bakit yun naman mamasamain yun? Pero kung magsasurvey ngayon, kung natutuwa ang tao sa sinabi niya, tingin ko overwhelmingly, oo. Kasi mga KJ lang ang mga kung ano-anong mga sinasabi dyan. Diba? Kayo ba, bilang mga mababatang miyembro ng mababatang henerasyon, happy ba kayo dun sa kanyang, I am appointing myself as designated survivor? Ako, tuwan-tuwa.